Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy natin binabantayan ang unang bagyo na papasok ngayong buwan ng February na manggagaling sa may timog silangan ng ating bansa. Ayon sa long range forecast, inaasahan na ito ay posibleng tumama o maglandfall sa may Eastern Visayas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas, habang ang northeast monsoon o amihan naman ang nangingibabaw sa Luzon. Sa pagsasanib ng mga sistemang ito, nananatiling aktibo ang ulap-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Sa forecast weather condition, unahin natin ang Visayas, kabilang ang Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asa ng maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Karaniwan sa ganitong setup ang tinatawag na train effect, kung saan sunod-sunod na bubuo ang makakapal na ulap mula sa dagat papasok ng kalupaan. Dahil dito, posible ang malalakas na buhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at tabing bundok. Samantala sa Batanes at Babuyan Islands, patuloy ang epekto ng northeast monsoon. Inaasahan dito ang maulap na kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang pag-ulan. Wala namang inaasahang malaking epekto, ngunit nanatiling malamig at mahangin ang panahon. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Madalas itong nabubuo sa hapon hanggang gabi kapag nag-ipon na ang init at moisture at atmosfera. Hindi man tuloy-tuloy ang ulan, maaari pa ring magdulot ng biglaang malalakas na buhos ang isang thunderstorm cell, kaya may posibilidad pa rin ng flash floods o landslide sa oras ng matinding pag-ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy ang impluensya ng northeast monsoon, dahil dito inaasahan ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Ito ang karaniwang epekto ng amihan, makulimlim sa umaga, may kaunting sikat ng araw sa tanghali at bigla ang pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Wala namang inaasahang malaking epekto, ngunit nanatiling alerto lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, inaasahan ng katamtaman hanggang malalakas na hangin mula Hilagang Silangan, dahil sa direktang pagtama ng amihan at mahabang fetch ng hangin sa ibabaw ng Philippine Sea. Ang kondisyon ng karagatan ay magiging moderate hanggang rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 4.0 meters. Samantala sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, mananatili na malalakas na hangin na nagmumula pa rin sa Hilagang Silangan. Dahil bukas ang mga baybaying ito sa Pacific side, mas madaling makaipon ng enerhiya ang alon, kaya inaasahan ng moderate hanggang rough seas na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.4 meters. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bahagyang mas mahina ang epekto ng amihan. Dito inaasahan ng katamtamang hangin mula Hilagang Silangan hanggang Hilaga, dahil mas maikli ang fetch at bagyang may harang na kalupaan. Ang kondisyon ng karagatan ay magiging slight hanggang moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Bagamat mas kalmado kumpara sa Hilaga at silangang bahagi ng bansa, kailangan pa rin mag-ingat lalo na kung may kasamang local thunderstorms. Sa kabuuan, ang ganitong sea state ay delikado lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, dahil sa sabay-sabay na pag-alsa ng alon at pabugso-bugsong hangin. Ayon naman sa latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng dami ng ulan ang Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Kapag tuloy-tuloy ang ulan, maaaring magkaroon ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar at flood-prone communities. Tandaan na mas malakas pa ang ulan sa mga kabundukan at elevated areas dahil sa tinatawag na photographic lifting, kung saan tinutulak pa itaas ng bundok ang hangin. Dagdag pa rito, may mga lugar na basa na ang lupa dahil sa mga nagdaang pag-ulan o antecedent rainfall.
Kapag saturated na ang lupa, kahit panandali ang malakas na ulan ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako naman tayo sa pinakabagong update kaugnay ng unang bagyo na papasok sa timog silangang bahagi ng bansa. Batay sa pinakauling datos, patuloy na lumalakas ang low-level circulation sa malayong bahagi ng Pasipiko, timog silangan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa magkakatugmang forecast mula sa iba't ibang numerical models, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw habang nanatili ito sa karagatan. Mataas ang posibilidad na ma-develop ito bilang tropical depression at hindi rin inaalis ang tsansa na umabot sa tropical storm intensity sa mga susunod na araw bago ito lumapit sa kalupaan. Sa ngayon, dalawang pangunahing senaryo ng galaw ang nakikita natin. Una, ang posibleng paglapit nito o paglandfall sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ikalawa, ang pagdaan o pagtama sa silangang bahagi ng Northern Mindanao. Kung mananatiling pareho ang umiiral na steering pattern, nakikita ang pinakamalapit na approach o landfall window sa pagitan ng February 7 hanggang February 8. Dahil dito, posible nang maagang maramdaman ang epekto sa Dinagat Islands, Siargao, Caraga Region, Surigao del Norte at Surigao del Sur, pati na rin sa Samar at Northern Samar kahit may kalayuan pa ang sentro ng sistema. Mayroon ding bagyang tsansa ng pagliko nito pahilaga kung mas lalalim ang sirkulasyon at makikipag-interact ito sa upper level winds. Ngunit kung mas mababaw ang sistema, mas mababa ang latitude ng pagbuo at mas organisado ang low level core, mas tumataas ang posibilidad ng direktang pagtawid nito sa silangang baybayin. Sa aspeto ng epekto ng unang bagyo, asahan na ang unang senyalis ng sistemang ito ay may mas madalas na pag-ulan sa Pacific side, maaaring 2 hanggang 3 araw bago ang posibleng paglapit. Habang umiikot ang mga rain bands, unti-unting lalakas ang ulan at hangin at kung sakaling pumasok sa kalupaan, natural na hihina ang sirkulasyon lalo na kung sasabayan ng amihan surge. Gayunpaman, kahit humina man ang hangin, mananatili ang pangunahing banta nito ng malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Sa ganitong setup, hindi palaging hangin ang pinakamalaking problema, kundi ang posibleng pag-apaw ng tubig at pagbaha, dulot ng ulan na bumubuo sa iisang lugar sa loob ng mahabang oras. Sa kabuuan, ulitin lang natin ang mahalagang detalye, mananatiling aktibo ang panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa umiiral na mga weather system. Asahan ang madalas na pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Luzon, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa Pacific side. Sa ilang pagkakataon ng mga pag-ulang ito ay maaaring bubuhos ng malakas at tumagal na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga babang lugar at bulubunduking bahagi. Kasabay nito, patuloy din binabantayan ang isang bagyo na inaasahang lalapit sa silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Kahit hindi pa tiyak ang magiging landas nito, malinaw na maaga pa lamang ay mararamdaman na ang epekto sa anyo ng mas madalas na pag-ulan, pag-igting ng hangin at pag-alo ng dagat sa mga baybaying nakaharap sa Pasipiko. Sa ganitong sitwasyon, hindi kinakailangan tumama agad ang sentro ng bagyo para makaranas ng masamang panahon. Sapat na ang mga outer rain bands para magdulot ng epekto. Kaya maging mapagmatsyag at handa, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone. Bantayan ang lagay ng panahon sa inyong lugar, magplano ng biyahe ng may sapat na allowance sa oras at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.